in a small town in the Philippines, a hero who would change history was born. Umibig ka ng tunay. Minahal mo kami ng buo. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. What if bumalik si Jose Rizal sa taon natin? Nakita niya ang mga batang naninigarilyo, nagdodroga, nag-iinom, at mga dalagang maagang nabuntis. Tapos napayak siya habang sinasambit ang mga ito. Ito na ba ang bansang aking pinaglaban? Tunay nga ba ang aking sambit ng kabataan ng pag-asa ng bayan? Ito na ba ang bansang aking sinilangan? Napakalayo naman ito sa nakaraan. Naninira sa'yo, basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Sabi ni Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit ano na nga ba ang nangyari sa mga kabataan ngayon? Sila pa rin ba ang pag-asa ng ating bayan? O sila lang ang nagbigay problema sa ating bayan? Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Ang pananaw ni Rizal sa edukasyon ay upang maliwanagan ang kanyang mga kapwa-kababayan sa marupok na estado na kung saan ang mga Pilipino ay nalulung sa pagmamahal ng Espanyol. Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang naganap sa sistema at sa pangkalahatan ng edukasyon. Bago pa man tayong masako, may sariling pamamaraan tayo ng edukasyon. Sa panahon ngayon ay maraming kabataan ang nahuhumaling sa teknolohiya. Dahil sa mas madaling akses sa teknolohiya ngayon, maaaring makita ang ilang negatibong epekto nito sa mga kabataan. Noon, limitado lamang ang uri ng gadget at mas kontrolado ang paggamit. Ngayon, maraming klase na ng teknolohiya na madaling makuha ng kahit sinong bata. Bagamat hindi maiiwasan ang teknolohiya, mahalaga itong bantayan ng maayos para sa kapakanan ng mga kabataan. Ang panliligaw ni Rizal ay isang tradisyon ng mga Pilipino.
May proseso pa nga ba? O sagot na agad? Ano na nga ba ang isinaalang-alang sa panliligaw? Ang mga paraan ng mga ginamit na salita, mga salitang umusbong at nawala. Tunay na nga bang naligaw na ang mga Pilipino? Sa ating konserbatibong lipunan, issue pa rin ang pananamit ng kababaihan. Bagamat tradisyonal ang dating pananaw, lumalawak ng pananaw ng kabataan hinggil sa pagpapahayag ng individualidad. Dahil sa globalisasyon at pagiging henerasyon ng digital, mas nanaisin ng kabataan ang pagiging liberal. Gusto nilang ipahayag ang sarili ng komportable at hindi diktahan. Subalit, dapat din nilang intindihin ang karanasan ng matatanda. At ang matatanda naman ay huwag masyadong hadlang sa pagbabago. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda, amoy rosas ang alimon. Sa pag-uusap at pag-unawa lamang, maaaring makamit ang kapayapaan sa pagitan ng henerasyon hinggil sa usaping ito.